Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. At syempre, batiin din natin ang ating mga kababayan dito sa bansang Pilipinas. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga banateros worldwide. Kamusta naman po kayo at sana ay okay kayo at painit na painit po itong impeachment patungkol kay BP Sara. Yan po ang isa sa pag-uusapan natin ngayon at grabe talagang matindi na po, no? Matindi na po ang usapin ngayon ng politika at very active po. So this is not the right time para sa mga katulad natin na nakikipaglaban para sa ating karapatan at nakikipaglaban sa mga buhayan na ito. This is not the right time na magpahinga tayo. Kaya lagi po kayong magsusubaybay sa mga vloggers, especially sa mga DDS vloggers, sa tulad ng SMNI din, sa mga mainstream media, no? Ito po ay marami po, ha? Ako'y naniniwala na maraming kaganapan mangyayari. Kailan? Ngayong buwan na ito. Okay? So mamaya, iisa-isahin ko po sa inyo, no? So again, magsubaybay po kayo. Huwag po kayong kukurap dahil ang balita ay bigla-biglang nagbabago yan. Minsan, sila ang nasa ibabaw. Bukas makalawa, malay po natin. But antayin po natin. Ha? Antayin po natin sa lalong madaling panahon dahil ako'y naniniwala, never, ever magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan. Ang tanong na lang dyan ay kailan. Yan. Yan na lang po ang inaantay ng marami. And again, pag-usapan po natin yan sa dulo. Ito po ang ating magiging topic for today. Sandro, may pagnanasa kay Sara, kay BP Sara. Mamaya pag-usapan. Marcos, weak talaga. Ipapaliwanag ko po sa inyo at kayo humusga kung talaga bang itong mga Marcos o itong si BBM specifically ay weak. Number 3, Drilon, excited sa impeachment. At 4, BBM, yari kay Trump. Nako, okay? So, wag pong kakalimutan, bago tayo magsimula, paalala lang po, nang sa ganun, mas kumalat itong video na ito, like nyo po agad ha. Pagpasok pa lang, like agad. At wag kakalimutan, konting lambing po, subscribe po kayo. Okay, sabi ni YouTube, mas marami po, more than 50%, lagpas kalahati po ng viewers ni Coach Oli ay hindi pa po subscriber. So paki-check nyo kung nakasubscribe na po kayo, ha? Okay, so subscribe po kayo dito sa channel ko, Coach Oli News PH. Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. First topic, pag-usapan natin si Charis. Ay, si Sandro. Pambihira kayo, oh. Kasi simula pala. Pero kasi ako nalilito talaga minsan pag nakikita ko ito, pagmumukha nito. Hindi ko talaga alam kung ito si Charis o si Sandro ba ito talaga. Oh, pambihira. Sorry po. Sorry, Sandro, ha? Ito hindi matalino to si Sandro. Mapakita ko sa inyo gaano katalino. Hindi na dapat magulat ang publiko. Yan pong sinabi ni Presidential son at Congressman Sandro Marcos sa pagboto niya para patalsikin si VP Sara Duterte. Basehan daw niya ang mga banta sa kanyang pamilya. Nasa frontline ng balitang yan, Marian Enriquez. Of course, I'll be the first one to sign. Yan ang pahayag ng Presidential son. Pupuyo ka pa, ulit. Pupuyo ko, ay! Yan ang pahayag ng Presidential. Ninenervous ka? Weak talaga yun. So, sige, diretso. Son at Ilocos Norte Congressman na si Sandro Marcos sa pangunguna niya sa pagpirma para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Walang dapat ikagulat ang publiko. Sineryoso raw ni Congressman Sandro ang mga banta ni VP Sara sa kanyang mga magulang, pati na sa labi ng kanyang lolo na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Hindi raw ito dapat nanggagaling sa isang opisyal ng pamahalaan.
Kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea, sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Eh, ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? Nagugulat ang tanong, pipirma ako dyan. Nagugulat ang tao na pipirma ako dyan. Ibinahagi rin ni Ang talino, no? Ang galing ng rason niya, okay? So, paliwanag natin unti-unti, Bakit ba mayroong House of Representatives? Representatives, hindi thieves as in magnanakaw. Iba yung House of Representatives. At saka representatives. Ayan. Ewan ko si Marcos kung thieves o tips. Basta, House of Representatives. Bakit pa? Tinawag na ganun. Okay, paliwanag natin. Kasi bawat distrito may congressman. Okay? Anong purpose nun? Meron na nga tayong Senado na parte ng legislative, meron pa tayong congressman. Kasi nire-represent nila etong local natin. Halimbawa, representative ng Ilocos, district ganito, Sandro Marcos. Ibig sabihin nire-represent niya. Okay? Naghaing kayo ng petisyon at pina-impeach nyo si BP Sara, pumirma ka, Sandro. Ang rason ng pagpirma mo, kasi ipapatapon ni BP Sara yung tatay mo di umano sa dagat. Ay yung lolo mo. At sabi mo, papatayin ni BP Sara yung tatay at nanay mo. Yan ba ang nirepresenta mo sa Ilocos? O kung saang distrito ka man lublub, bundok kagaling? Naintindihan nyo? Para kay Sandro, para siyang nabasted. Kaya ang tawag ko rito kay Sandro, parang iyaking busted. Kasi pinipersonal niya si BP Sara. Hindi dapat personal, impeachment ito. Ito ang problema kasi, minadali yung impeachment. Pumirma sila. 200 plus dyan pumirma. Tanungin mo kalahati dyan, hindi nila alam yung pinirmahan nila. Anong kaso ni BP Sara? Bakit pinai-impeach si BP Sara? Anong detalye ng pag-impeachment kay BP Sara? Basta sa kanila, meron silang 150 million reasons. Alam nyo na, meron silang 150 million reasons. Pumirma sila, ito para sa impeachment ni Sara. Pero yung detalye hindi nila alam. Katulad ng tao na ito. Kasi personal eh. Ano doon ang dapat i-impeach si BP Sara? Wala. Galit lang siya. Di ba? Ganyan ang lalaki pag nabasted. Busted eh. Ang galawan nito si Sandro, busted. Parang iyaking busted. Personal. Huwag mong dalhin diyan sa politika yung personal mo kay BP Sara. Kasi nire-represent mo yung tao ron. Wala silang pakialam sa tatay mo. Wala silang pakialam sa lolo mo. Baka nga yung iba dyan galit pa sa lolo mo eh. Naiintindihan niyo po ibig sabihin natin? Ang layo po nito si Sandro. Mana talaga sa tatay, kaya weak eh. Ako dyan. Ibinahagi rin ni Sandro ang payo sa kanya ng amang Pangulo. Pakinggan ninyo kung anong payo ng tatay niyang presidente. Ano? He said, do your duty as a congressman. Do your duty as a congressman, number 1. And uphold your oath to the Constitution. Uphold your oath to the Constitution. That you swore to protect. Nilinaw To protect. Alin, yung lolo mo itatapon sa dagat? Yung magulang mong papatayin? Ano doon yung pang-i-impeach? Kasi ito mga ito, katulad nito, kinaldag lang nila yung issue patungkol sa pagpatay eh. Hindi ko alam kung tanga sila talaga o nagtatanga-tangahan. Simple ang sabi ni BP Sara, kung mamamatay ako, patayin si Tamba, si Lisa,
at si BBM. Kasi ibig sabihin, sila ang nagpapatay sa akin. Tanong, Sandro, papatayin ba ng magulang mo si VP Sara? Tanong, sige nga. Kasi may tanga eh. Ay, palagay ko hindi tanga. Nagtatanga-tangahan. Paulit-ulit tayo sa discussion ganyan eh. Pag sinabing papatayin ako, pag pinatay ako, patayin mo yan kasi yan ang papatay sa akin. Yan ang pumatay sa akin. So parang inaamin mo, Sandro, gusto ng magulang mo ipatayin si Sara. Kasi kung hindi naman papatayin ng magulang mo si Sara, walang patayang mangyayari. Ang liwanag nun. Kahit grade 2. Wala akong anak na grade 2 eh. Pero kahit grade 2 na tao, maiintindihan yun. Pambihira ka. Naka-Amerikana ka pa, hindi mo maintindihan, wala kang karapatang mag-Amerikana kung ang utak mo ang baba. Pinagugulo nyo lang eh. Amerikana kayo, pabarong-barong pa kayo. Mali naman ang intindi nyo sa mga bagay-bagay. Di ba? Oh. ng presidential son na hindi siya ang pasimuno ng ika-4 na impeachment complaint. Ilang kongresista rin ang pumalag sa mga pahayag kanina ni VP Sara. Mangilabot naman si VP Sara sa pagsasabi ng God's... Teka muna, Sendenya. Ako'y tapatin mo. Bakit nakagilid ka magsalita? Sorry kung may sakit siya. Hindi ko kasi alam kung may sakit ito. Pero pag sa rally ba? Kasi kayo mahilig kayo mag-rally eh. Paano ka? Kung ganito ako magsalita, type nyo. Diretso! Ganun eh. Parang ano. Oo. Ulit-ulit. Ayusin mo ha. Sabi ko, patabi-tabingi itong ano mo eh. Ulit-ulit. Mangilabot naman si VP Sara sa pagsasabi ng God Save the Philippines. Hindi nga niya na-save. Dahil tanong, naniniwala ka ba sa Diyos? Kung hindi ka naniniwala, Diyos, wag mo nang pag-usapan pa yung Diyos ka dyan. Sasakit ang lego rito, nahahawa ako sa iyo. Hindi ba pwede idiretso yung ulo na yan? Ang confidential at intelligence funds mula sa iba't ibang anomalya. Ano ba? Congressman ba to? O Congress representative ka ba? Ano nire-representa mo? Yung mga tabingi ang ano? God Save the Philippines mula sa mga Duterte, lalong-lalo na kay VP Sara Duterte. Hindi rin pinalampas ang hugot ni VP Sara na mas masakit pang maiwan ng jowa kaysa ma-impeach siya ng Kamara. Hindi. Ano ka ba talaga? Ayusin mo! Bakit te? Isipin mo, congressman, mag-uusap-usap kayo. Ay te! Para lang kayo nagiinuman sa gay bar. Hindi po ako galit. Hindi po ako sa bakla. May mga kaibigan tayong bakla. Mababait naman yung kausap. Pero huwag mong dalhin yung pag-ganyan-ganyan mo kasi. Tapos ang tawag mo, te. Congressman kay te. Ulitin, pambihira talaga, ng Kamara. Hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability. Teka muna. Yan ang problema natin. Yung lumalabas ka sa konteksto. Marami yan. Delikado yan. Ha? Mag-iingat kayo pagka lumabas sa konteksto. Ha? Kasi sabi niya, ito ay hindi usapin ng jowa. Ito ay usapin ng ng patungkol sa publiko. Sa politika. Parang ganon. Hindi ko na maalala kung ano sinabi niya eksakto. Ang tanong kasi sa kanya, anong masasabi mo, VP Sara, doon sa itong darating na Valentine's Day, anong maipapayo mo sa mga nag-iibigan, mga ganon? Patungkol sa Valentine's Day. Alam nga masabihin ni VP Sara, ay wag kayong mag-Valentine's, may impeachment. Di ba ang pangit?
O kaya sagot ni BP Sara, alam nyo, sa February 14, i-celebrate natin ang Halloween kasi namatay na ang mga congressman sa kanilang paninindigan. Alam ka namang ganon. Niloloko mo ako, te. Yun ang tanong eh. Di yun ang sagot, bobo. Ang bobo mo, te. Ayan ang problema sa inyo eh. O, di ba? Ilagay nyo sa konteksto. Alam mo, delikado yan. Hindi mo nilalagay sa konteksto. O, bigyan kita halimbawa. Yung isang tao na mong problema, sabi nila, pumunta raw ako sa Biblia. O, di nagpunta sa Biblia. Binuksan. Pagbukas niya, broken hearted. February 14 eh. Pagbukas niya, anong nabasa niya? Si Judas ay nag-suicide. Ay di magsi-suicide ako. Ganon. Yan ang problema pag ninaalis natin sa konteksto ang mga pinagsasasabi natin. Ngayon, naiintindihan mo na, te. Mag-iingat kayo. Huwag kayong lalayo sa konteksto. Baka mawala ka ng kasarian. Delikado. Hindi ko po inaano yung mga ha? Ako ay mapagmahal din. Oo, may mga, again, ha? Te, tuloy po tayo, te. Pananagutan. Bumelta rin ang mga kongresista sa pagtanggi ni VP Sara na pinagbantaan niya ang buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ito ang unang-una. Paulit-ulit sila dun sa topic na yun, Hindi na sila nakaalis-alis talaga dun. Ay, binutasan. Alam nyo, yung plano nyong impeachment, patagal nyo ng plano. Ha? Matagal nyo na. Huwag nyo kami niloloko. Sabi nga ni BP Sara, even last year pa naghahanda na sila patungkol dyan. Alam na ng taong bayan na i-impeach nyo si BP Sara. Kailan lang naman niya sinabi yung patungkol dyan sa papatayin? Kung pinatay siya, ipapapatay na yung yung nagpapatay sa kanya na sila Marcos at si Tamba. Diba? Niloloko nyo taong bayan. Sa articles of impeachment na isasalang sa Senado. Meron pong mga ebidensyang nakasama po doon. Like droga? Ay, hindi. Walang droga. Nahuli. Yung driver na may dalang droga yung kapatid. Ganon. Hindi ganon. Walang ganon si BP Sara, Barbers. Ang lakas makahawa nito si Etong NPA, basta, sino ba yan? Nakakahawa, ang hirap bumalik sa dati kong kasarian. Hoy! Mayos ka, Kotsoli. Sige, tuloy na tayo, ha? Pahayag ng ating Vice Presidente. Sinabi niya ito on record. Ito ka na naman. Hindi ka ba lalayas dyan sa harap ko na? Sabi ko na magbabago ako ng salita. Magagaya na naman ako sa'yo, te. Anong sasabihin mo, te? May resibo, nakita ng taong bayan, tapos ngayon nagsisinungaling siya. And that makes her more unfit to be Vice President of the country. What? Naglabas din ng pahayag. Lalim. Ito, Makabayaran Black. Ano sinabi ng Makabayaran Black? Ang Makabayan Block laban sa mga sinabi kanina ni VP Sara. God save the Philippines daw mula sa korupsyon, extrajudicial killings at kay Duterte 2.0. Ito alam naman this is public knowledge, no? Kaya mainit to Makabayan kay PRRD kasi alam naman natin, sila mismo admitted nila. Okay? Ito si PRRD, lalong-lalo na to si VP Sara, including Pastor Kibuloy. Trademark nila yan. Galit sila sa komunista, galit sila sa makakaliwa, ayaw nila ng rebelde, ayaw nila ng NPA, ayaw nila yan. Kaya problemado, eto Makabayaran Black. Ayusin mo, Katsoli! Ay! Hindi, but seriously, hindi po ako ganon. Nagagaya lang tayo. Diretso mo yung ulo mo pag nagsalita. Ayan. Okay. Apektado. At alam nila,
bilang na tulad nito si Castro. Convicted child abuser to. Korte nagsabi, hindi ako. Ngayon, nagagamit kasi ni Tambal si Castro. Kaya kita mo, hindi umuusad. Siya pa ang nagpapakulong, siya nga dapat ang nakakulong. Yeah. Pero pag naging presidente si BP Sara, lagot lahat ng mga ito. Hindi dahil gaganti si BP Sara, kung hindi, dahil tatamaan yung grupo nila. Alam nila kung ano ang stand ni BP Sara, ni Pastor at ni PRRD. Same thing sa droga. Pansinin nyo ngayon, maraming galit na drug addict or may mahal sa buhay na addict, galit kay PRRD. Bakit? Yan ang stand ni PRRD. Siya yan eh. Galit siya sa addict. Yan ang talagang PRRD. Ngayon kung ikaw addict, anong gugustuhin mo? Type mo si PRRD? Hindi, natural. Lalagay na naman sila sa alanganin. Maraming namatay na negosyo nito mga drug lords. Diba? Kung dati, hirap na hirap ang mga drug lords, ngayon, tigsisingko na lang daw ang sabu. Nagmura na daw sa merkado, yan ang balita. Bakit kalat? Namamayagpag po mga drug lords ngayon. Diba? Sira ang bansa natin. Kaya kahit anong gawin natin dito, wala, bakit? Napaka-ipokrito nito mga to. Ano man dinidiscuss natin sa impeachment ni BP Sara? Isyong 125 million lang? Excuse me po. Sila nga may 150 million reasons. Diba? Ilan na nasayang natin sa flood control project? Ilan yung pang-ayuda nila? Billion po ang usapan patungkol dito sa blank items. Pero kung makasita sila kay BP Sara, alam mo, pagdating sa budget, maaring sa atin malaki. Pero pagdating sa budgetan, maliit yung 125 na sinasabi nila kay BP Sara. Ay ginigipit nila eh. Para naman sa mga miyembro ng binansagang Young Guns ng Kamara, ang idinaos na presko ni VP Sara ay pangmamaliit sa reklamong impeachment laban sa kanya. Pero ipinapakita rin daw nito ang kanyang pag-aalala sa harapin niyang paglilitis. Ayon naman kay Congressman Joel Chua na isa sa mga tatayong prosecutor, magkita na lang daw sila sa impeachment court. Sigurado ka? Chua! Ngay! Ay balita ako, kulelat ka dyan sa distrito mo. Hindi ko alam ha. Kung talo ba ito? Halimbawa lang, kasi mag-e-election at hindi ito dinggin ngayon. Dinggin ito after the election. Hindi ko alam kung pwede pa itong tumayong bilang parang representative ng House para sa impeachment ni BP Sara. All I know, kulelat ito sa distrito niya. Kaya yung sinasabi mo, magkita na lang kami sa Senate Impeachment Court. Aba, mayabang talaga. Ako sa iyo, Chua, gawin mo muna na ipanalo yung sarili mo. Kasi this time, gising na ang taong bayan. Ibabaligtad ka, promise, makinig ka sa akin. Ilalabas lahat ni Isko ang baho mo. Ibabaligtad ka ni Isko. Maniwala ka, hindi ka mananalo doon. Kung manalo ka, thank you, Comelec. Thank you, Comelec. Thank you, Magic, sarap. Kung ano man yan. Pero kung sa patas na laban, talo ito. Hindi ito mananalo. So, hindi ko alam kung ano yung mga pinagmamalaki nitong mama na ito. Pero, alam mo, mga kababayan ko, sama-sama tayo pagtawanan natin ito. Sa mga manunood ko na taga Maynila, pakilagay nyo nga dyan. Kasi alam nyo na kulelat ito eh. Sige, lagay nyo dyan. Lagay nyo dyan, Manila. Kulelat, Chua. Ibig sabihin, alam ko na, yung pag binasa ko yan, taga Manila ka, kulelat talaga si Chua. Diba? Well, anyway, baka meron siyang 150 million na natanggap. Meron siyang natanggap na rason para i-impeach si BP Sara. Kaya naman, kahit matalo siya bilang congressman, at least, nakatago na yung kanyang 150 million reasons to impeach BP Sara. Nakasubi na. Yan ang sabi nila.
nagsusubi na raw. Yung mga lalong-lalo na, yung alam naman nilang talo na sila, wala na silang pakialam sa public opinion. Ang importante, may nakasubing silang 150 million reasons na pinaglalaban. So ang laban ngayon ay yung kanilang reasons, the reasons that we're here. Mataas yun. Yung reasons nila against VP Sara. Ano mo is importante? Yung naisubing reason o yung pagkakaibigan ng iba dyan kay VP Sara? Dahil alam natin, marami dyan sumuporta kay VP Sara. Marami dyan nakipagkaibigan sa Duterte. Alam nyo po, kaya gustong-gusto ko po na inimpeach si VP Sara. Dahil ngayon, nalinyahan na po natin. Sino yung mga gumagamit sa Duterte? Ang dami pong gumagamit sa Duterte. Vloggers. Even yung vloggers sa kabila, ginagamit ang Duterte. Bakit? Wala silang makontent sa amo nilang si Tamba. Walang manunood eh. Wala silang makontent doon sa amo nilang si Marcos. Wala ding manunood. So sino i-content nila? Eh di si Duterte. Kasi pag si Duterte ang content, balita. Mataas ang views. Kaya ang daming gumagamit na vloggers kay Duterte. Kalaban at kakampi. Maganda niya, nalinyahan, alam na natin ang kulay ng mga demonyo. Diba? Kahit sa mga politiko, lintik yung mga yan. Kasi sip-sip sa mga Duterte, mahiya kayo sa balat ninyo. Gaya kayo ni Marcos na pinakinabangan lang ang Duterte. Nung wala nang pakinabang at gusto nyo nang manatili sa pwesto, tinapon nyo Duterte. Ganyan po ang Marcos. Yung iba dyan, total, wala na silang panalo, nakita natin, nalinyahan sa impeachment. Alam na natin kung sino-sino sila. Diba? Kahit yung mga tumatakbong politiko, huwag nyo na suportahan. Pag hindi nyo maintindihan, ano ba ang galaw? Ano ka ba? Ha? Eto, dito ko lang sasabihin, ha? Gusto ko nga pakinggan si Atty. Sal, eh. Kasi dati, nung ako hindi, wala pa sa SMNI, ang tono niyan, iba. Babanat sa gobyerno, pero si BBM pinupuri. Hindi niya mabanatan. Ngayon, hindi ko na masyado napapanood kasi magkaiba programa namin sa SMNI, sa gabi kami, siya sa umaga. Huwag ganun. Huwag ganun yung nakagitna kayo. Sabi ko, Choli, banateros ka talaga, pati kasama mo si Panelo, binira mo. Hindi naman. Pero kung hanggang ngayon, ganun pa rin, kasi hindi ko naman napapanood na siya. So, hindi ko ma-judge. No? Kayo napapanood niyo siguro. Pero kung ang tono niya, banat sa gobyerno, tapos puri pa rin sa Marcos, wag na tayo maglokohan. Sumasayaw kayo sa gitna. Walang ganunan. Bakla ba kayo? Hindi po si Atty. Sala. Kaya ako'y gigil talaga dyan dahil ngayon, hindi na pwedeng nakagitna ka. Dapat tuloy ka na talaga kung saan ka bang panig. Hindi na po pwede yung ganyan. At paalala lang, huwag niyong susuportahan, huwag niyong papakinggan yung mga taong nasa gitna. Walang yagbols yung mga yan. At nakahanda raw sila sa anumang gagawin ni VP Sara. Nagbabalita mula. Ano kayo hindi magiging handa? Ha, Chua? Meron kayo 150 reasons. 150 million reasons. Diba? Talagang handa kayo. Next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin itong si Wick Sal. Ay, si Wick. Diniscuss ko si Sal. Si Wick Marcos. There is a motion to direct the Secretary General to immediately... Sa kabila ng naunang pahayag ng Pangulo na hindi siya pabor sa pagsusulo ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, 250 na congressman pa rin ang pumirma pabor dito. Hindi siya pabor sa impeachment kay... Tinan mo to si Marcos, ha? Hindi siya pabor sa impeachment, pero 215 congressman ang pumirma. Weak talaga. 70% yan na mahigit 300 nakaupong miyembro ng Kamara. Karamihan, mga kaalyado ng Pangulo. Pero git ng Pangulo, hindi raw siya nakialam sa resultang ito. Did you have a hand in this impeachment? No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. But the conventional thinking, Mr. President, is that nothing comes to pass in the House without the President or without Malacanang's blessing. Well, you give me too much credit. You give me too much credit.
'Di ba sinabi rin niya ni Sandro? Yung sinabi na ano na patungkol dito sa impeachment ni VP Sara, ginamit niya rin yung term na yan. You give me too much credit. Mag-ama nga kayo, sinungaling. But again, what the House has done is clearly the mandate that they have been, the constitutional mandate that they have to. No, mandato raw ng Congress yung impeachment. Sige, isa-isahin natin yan. Papaliwanag ko sa inyo. At hindi raw niya inimpluwensyahan. Kaya nga ang tanong, pero walang napapasang batas dyan. Walang galawan dyan na nagtatagumpay nang walang kamay ang presidente. Sabi niya, hindi, may mandatong sarili ang Congress. Sige, tuloy tayo. Proceed with the impeachment complaints. Hindi naman itinanggi ng Pangulo na napag-usapan nilang impeachment ng mga kongresista. Nakumbinsi naman daw niya mga kaalyado na huwag mag-file ng reklamo. Pero hindi naman na-convince niya ang mga kaalyado na huwag mag-file ng reklamo. Okay? Nakausap niya ang Congress and yet 200 plus ang pumirma. daw niya kayang diktahan na huwag i-endorse ang isang impeachment complaint kapag na-file na ang kanyang hindi naman daw niya kayang diktahan kung na-file na. Papaliwanag ko sa inyo mabuti. Nauna nag-endorso sa impeachment, humingi raw ng payo sa kanya. Do your duty. Humingi yung anak mo ng payo sa'yo. Ano bang gagawin ko dito sa impeachment na yon? Ano sagot ni Presidente nyo? Mr. Marcos, do your duty. To support the process. Do your duty to support the process. Ano ba yung proseso? Kasi andyan dyan ang tanong dyan. Ano ba ang proseso? Tatandaan natin, may duty rin yung anak mo pumirma o hindi pumirma. Hindi niya lang duty na kung may impeachment na ay dapat nilang itulak ito at iharap sa Senado at sila ay ipanalo ito patungkol kay VP Sara. Okay? Duty niya rin eh. Pwede siyang mamili, Marcos. Hindi mo alam? Pwede siyang mamili pumirma o hindi pumirma. Don't tell us. Don't lie to us. Huwag mo kaming gaguhin, mga Pilipino, na sasabihin nyo na duty ni Sandro, yung anak mo, na ipagpatuloy ang impeachment. Dahil duty rin niyang pwedeng hindi pumirma. Kaya alam mo ako, walang bilib dito sa taon to kasi walang yagballs. Iniikot-ikot nyo kami. Sabihin mo, kung gusto nyo matanggal si Sara, galing sa bibig mo. Huwag ka magtago sa palda sa tamba. Kaya ako naaasar sa mga ito eh. Ako gusto ko sa tao may linya. Sabi ko nga, linyahan na natin. Sino ba yung dikolor sa diputi? Hatiin na yan. Sino ba yung mabuti sa masama? Hatiin na yan. Sino ba yung Marcos? Sino ba yung sip-sip sa Marcos? Sino ba yung mga abusado? Sino ba yung masasama laban sa mabuti? Ito wala rin sumasayaw din sa gitna. Pumirma yung anak mo, nagpapalusot ka pa. Weak talaga eh. You are constitutionally mandated. You are constitutionally mandated. Na hindi rin pumirma. Tama o tama-tama? To carry out that process. And you are a congressman, so do your duty. That's what You are a congressman, do your duty. told him. I didn't know you'd be the first to sign, though. Sinagot din ng Pangulo. Nagpapalusot eh. Okay? Ang sinasabi nitong tao na ito, parang ang ibig niyang sabihin, legally, hindi niya dapat pakialaman ang Congress. Hiwalay yun. Meron silang mandato sa konstitusyon. Ganyan niya tayo pinaiikot-ikot. Marcos, wag tayo magbulahan. This is about influence. Wag mo kaming lokohin. Sabi mo, ayaw mo sa impeachment. And yet, yung anak mo unang pumirma.
Anong klase kang leader? Sasabihin mo, ayaw mo sa impeachment, 200. Ang pumirma sa impeachment, 200 plus. Sino ba ang leader dyan? Si Tamba na pinsan mo na ikaw ang naglagay. Talaga bang sadyang lolokohin mo araw-araw ang mga Pilipino? Hindi kayo titigil sa panloloko sa Pilipino? Kasi, yes, legally, hindi mo sila pwedeng diktahan. But Marcos, listen to this very carefully. Being a leader, you should have influence. You have an influence. Kung wala kang influence over them, inutil ka dyan. Naintindihan? Pero ako hindi naniniwalang inutil to. Ang paniwala ko, niloloko niya ang taong bayan, may kamay siya dyan. Inaaraw-araw na talaga tayo ng taon to sa pambubudol. Bigyan ko kayo halimbawa. Halimbawa lang ha. Halimbawa lang. Kunwari mga kasamahan ko o mga kapwa ko vloggers, hindi ko sila pwedeng diktahan. Sasabihin ko, oy, pag ano naman, mag-Amerikana kayo. Pag lalabas naman kayo sa TV, mag-Amerikana kayo. Pag may formal gathering, mag-Amerika. Sino ako para diktahan sila? Baka makasuhan pa ako, pinilit ko. Tama o mali? Okay. Pero, kung ako ay may influence, magbibihis ako ng maayos parati. Yung tao, nakatabi mo, halimbawa ay kasamahan mo or kapwa vloggers mo, na ayaw magbihis. Pero ako'y laging nagbibihis, naka-Amerikana. Susunod o hindi? Kung may influence, susunod yun. Hindi ko kailangan sabihin mag-Amerikana at mag-ayos naman kayo. Mag-Amerikana at mag-Amerikana. Mahihiya yun eh. Magmumukha siyang gusgusin eh pag nakatabi. Tama? Iyan ang sinasabi kong influence. Legally, hindi ko sila pwedeng saktan para mag-Amerikana. Pero may paraan. Marcos, yun ang dapat mong ginagawa. Anak mo eh. Ayaw mo ng ano? Anong klase kang tatay? Anong klase kang presidente? Ayaw mo ng impeachment, yung anak mo kauna-una ang pumirma? Don't you think that is an insult to you? Kung wala kang kamay. Ako maiinsulto ko nun. I mean, publicly dineclare ko, presidente ko, ayaw ko niyan. Anak ko unang pumirma, kakainsulto yun ah. Pero hindi eh. Kita mo halata? Hindi siya na-insulto. Bakit? Gusto nitong mama na ito ang nangyayari sa Pilipinas. Gusto nito ma-impeach si BP Sara, wag tayong maglokohan. Yung drama niyong paikot-ikot, sama mo pa yung kapatid mong si Amy. Kaya ako naaasar eh. Diretsuhin mo na, Marcos. Matapang ka naman. Tapang-tapang mo magsalita pagdating sa China. Dito kay Sara, hindi ka makapagsalita ng diretso. Ulo ang usap-usapan online na kapalit ng pagpirma sa impeachment ang malalaking halaga ng pera. I don't think that kind of two-thirds of the Senate, 306 sila. They got 215. So just a little bit over two-thirds, hindi mo makukuha sa ganong klaseng. So ang sabi niya, kasi may gumakalat na mayroong malakihang pera kaya nagsipirma. Hindi raw uubra yan kasi masyadong marami. 200 a little over two-thirds ng So sa bawat tatlo, ang ibig niya sabihin, 2 po doon ay pumirma. So malaki po yun. Hindi ubra yung bigayan. Naniniwala kayo dyan? The same person na nagsabi, bababa ang bigas sa 20 pesos. The same person na nagsabi na walang baril na pumasok sa QOJC. Yung 5,000 pulis, ni isa. Sabi niya, ni isa. Walang baril na pumasok. Naniniwala kayo dyan na ang sinasabi ni PRRD, may blanco ang blank item, sasabihin nitong tao na to, yung pinirmahan niya walang blanco? Naniniwala kayo? Kung naniniwala kayo, sige, magpabudol pa kayo lalo. Ganong klaseng sistema yan.
I know, I've been in Congress. I don't think that way of operating would have worked. Ngayong nasa Senado ng impeachment complaint, nasa kanila na raw ang bola kung paano magiging gulo ng impeachment complaint. No, next topic po tayo. Pag-usapan natin ito si Drilon, excited sa impeachment. Naglabas ng pahayag si dating Senador Franklin Drilon kaugnay ng prosesong dapat na ginawa ng Senado pagkatanggap ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Aniya, dapat isama ng Senado sa agenda nito ang impeachment complaint upang ma-refer o maisangguni sa impeachment court. Tingnan mo itong ano na ito. Nung panahon mo, patulog-tulog ka lang. Ngayon, nangingialam ka. Sabi niya, dapat daw sinama na ito sa agenda. Okay? Ng Senado. Nung natanggap nila, dapat sa madaling salita, dapat inasikaso na. Nilagay na to sa agenda para tumakbo na yung impeachment. Kasi ang sabi ng Senado, hindi namin gagawin yan. Gagawin namin yan sa June, hindi ko alam, parang June 2, June 3, basta June plus. Okay? Sa buwan ng June nila haharapin itong pagdinig ng impeachment ni BP Sara. Excited si Baboy, si Drilon. Gusto niya agad. Impeachment court. Ito ay dahil hindi nga makakaaksyon ng Senado dito pagkatapos mag-adjourn ng sessions. Ngunit kung nai-refer ito, maaari nang umaksyon ng Senado bilang impeachment court, hiwalay sa pagiging legislative body nito. Kung na-refer daw, okay. Punta muna tayo dun sa ni-refer. Alam mo, Drilon, papaliwanag ko sa'yo baka hindi mo naiintindihan. Yang impeachment na yan, ang tagal sa Kamara. 'Di ba? May pa-style sila na pinag-aaralan pa yung fourth, complaint, etc., etc. Tapos, doon sa last day nila at sa last day ng session ng Senate, doon sila nagpasa at doon sila nagpirma. Doon pa lang nangangamoy may kakaibang galaw na to si Tamba. Tapos, pagkapasa doon, gusto mo aksyonan agad ng Senado. Ang tagal nagmuni-muni dyan sa Congress. Hindi sila makadecide. Baka inaantay yung 150 million reasons. Kaya hindi pa sila nagsipirma. Dumating yung 150 million reasons nung last day. Kaya sila nagsipirma. 'Di ba? Pero pagkukulang yun ng Kamara. Bakit tinidiktik mo yung Senado? Ang tagal nilang padali-dal, paikot-ikot sila dyan sa Kamara. May may ganyan, may ganito, may ganyan. Kumbagat sa nagpasa kayo last minute. Tapos pahihirapan yung ibang tao. Para ka namang hindi dating senador, Drilon. Dapat inintindi mo rin yung pagiging senador. Hindi pa, kahit sa akin, lintik kayo kung kailan mag-a-adjourn na. Kung kailan last session na, saka kayo magpapasa, gusto nyo pa asikasuhin yan. Hindi pa nga natin na pag-uusap. Dapat pa yung pag-usapan dito. Bully talaga tong Congress. Pero alam nyo, eto lang, may nangaamoy. May naamoy ako. May iba tayong bagyan ng topic. Hindi nyo ba napapansin? Tahimik masyado si PRRD. Hindi nyo pansin? Si BP Sara, kalmadong-kalmado. Si PRRD is no weak person. Hindi ako maniniwala na hahayaan niya yung anak niya. Babae pa. Hanggat buhay si PRRD, hindi niya papabayaan. I will never believe him. Kahit siya magsabi na ahayaan niya yung anak niya, I will never believe him. Una, anak niyang babae yan. At kaya ginaganyan si BP Sara because of their name Duterte. Malakas talaga eh. Alam nila yan. Lalo na itong mga Makabayaran Black, itong mga NPA.
Alam nila, kaya naggagamitan sila, even the reds, the yellows, the pinks, naggagamitan yan kasi alam nila lakas ng Duterte. That is public knowledge. Everybody knows it. Tapos tahimik masyado si PRRD. Alam nyo, may nakakausap ako mga tao. Hindi ko alam. Basta ang sinasabi sa akin, quotes only. Sabihin ko ba? Ito mga sinasabi ko ay from reliable people. Big names. I just really hope that something good will happen this quarter, this February or this March. Something good. I really hope. Basta ako, mag-aantay lang. At ako'y laging nagbabasa ng sitwasyon. At lagi kong binabasang sitwasyon ay ang galaw ni PRRD. Yung kanyang katahimikan ay nakakabingi. I really hope sana nga bago matapos ang February. Hindi ko alam. Basta balikan niyo ako. Okay? Balikan niyo ako. Sana may magandang mangyari sa February or March. Maybe February. I don't know. Sana lang. I'm just hoping. Kasi sabi nga, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Laging may pag-asa. So, I just keep hoping. Balikan niyo po ako. Dito, remedyo anya dito, maaaring tumawag ang Pangulo sa Kongreso para sa isang special session para magawa ng Senado ang constitutional duty nito. Ito naman ang gusto niya, manawagan ng Presidente ng special session. Sa madaling salita, tuloy ang impeachment, hindi po after the election. Gusto ng mamang ito ngayon na. Ngayon na. Ang problema, may mga tatakbong senador. So mga kampanya yan. Paano maasikaso? But in any case, I really don't care. Now or after the election, I don't care. Kasi alam ko malakas ang Duterte. And magtatagumpay dito si BP Sara. Hindi mananaig ever ang laging ending story. Kahit saan mo tingnan, ang ending story, hindi magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan. So I know mapapanalo to ni BP Sara. But if not, worst comes to worst, ma-impeach siya, there will always be Duterte. I mean, let's accept it. Kaya naman gusto si BP Sara, it's because she's a Duterte. Yes, magaling siya, may paninindigan siya, but still, maraming taong ganun eh. Pwedeng pumalit si Pulong, si Baste. Diba? At alam ko mamahalin ng tao yung mga yun. Bakit? Yung legacy na iniwan ng kanilang tatay. Kaya mahal ang Duterte. Akto bilang impeachment court upang litisin ang ikalawang Pangulo. Dagdag pa ni Drilon, ang pagtawag sa Kongreso para sa isang special session ay tanging karapatan ng Pangulo na hindi maaaring questionin maging ng Korte Suprema. Kinuwestiyon naman ni Senate President Francis Escudero kung ano ang problema at ano ang mayroon para remedyohan. Iginit ng mababatas na wala silang kaukulang oras para talakay ng impeachment. Sa wakas, may nasabi ka ring tama, Cheese. Wala sila talagang oras dyan. But anyway, wag pa rin kayo magpapakaniwala dito kay Cheese. Tandaan natin, pumirma rin to sa blank items. Tandaan natin, waiter ito ni Lisa Marcos. So wag kayo pakapan niya. Pero this time, sabi nga, tama siya dyan eh. Wala na talagang oras, ba't sa minamadali? Case bago mag-adjourn ng sesyon ng Senado noong Miyerkules. Muli nitong tiniyak na tatalakayin ito sa pagbabalik ng mga sesyon. June 2. So June 2 is Monday.
Okay? After 1, 2, 3, 4. Sa June 2 matapos aprobahan ng impeachment rules. Susunod rin anya siya sa batas at legal na proseso, hindi lilihis dito at itatrato itong gaya ng ibang impeachment case. Mariin naman tinutulan ni Senador Amy Marcos ang impeachment trial laban kay VP Sara. Ayon sa presidential sister, ayaw niya ng impeachment, Ako okay. Bahala kayo. Sa channel ni Coach Oli walang pilitan. Ako'y nagdi-discuss lang, kayong bahala magdesisyon. Basta sa akin, ayoko to kay Amy. Ha? Kasi isa to, ayoko sa sumasayaw sa gitna. Isa ito sa sumasayaw. Until such time you call out for your brother to have a hair follicle test, I don't believe you. Okay? So kung susuportahan nyo, bahala kayo. But as for me, hindi niya kino-call out. So, na magpa-drug test ang kapatid niya. So, para sa akin, hindi ko susuportahan yung... Bulahin mo na sila. Bulahin mo lela mong panot. Hindi kami. Revolutionary government, resign at gulo at lalabanan niya ito hanggang sa dulo. Sa dinami-rami anya ng problema ng mga Pilipino, kabilang na ang mataas na presyo ng bigas, kawalan ng trabaho, kulang na sweldo at iba pa, impeachment at destabilization ba anya ang solusyon? Nakakahiyaan niya ito at dapat harapin ang dumarami at tunay na problema. Bakit ang ganda nung sinasabi niya wala akong believe? Pagawin mo na lang yung director mo ng bold movies. Pakialaman niya yung mga dating bold star katulad ni Pepsi Palomang patay na. Tema ng bayan. Sinabi naman ni Escudero na nirerespeto nito ang desisyon ni Senador Marcos. Pero yung ganung statement hindi makaka-apekto sa kanyang pagiging impartial or fair as impeachment judge. Again, she was talking of the impeachment process. Not, again, okay lang naman sabihin, bakit ba? Sana wag na lang. Karapatan niya yun. Okay. Wala naman siyang binanggit o sinabi kaugnay sa boboto sa pabor o kontra dun sa nasasakdal. Asher Kadapan. Wag po kakalimutan sa mga hindi ko pa po subscribe po kayo yung tungkol dito kay Trump at lagot si BBM. Next video ko na po gagawin kasi medyo mahaba na po ito, kulang na po tayo sa oras. Huwag niyo pong kalimutan, i-like niyo po ito at subscribe, no? Maging mapagmatsyag. Malay nyo, may mangyari February or March. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, God bless everyone, Coach Oli po.